Isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po niyo lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng gabi. Pasensya na po, medyo 7 p.m. na tayo nagsimula ngayon sapagkat sunod-sunod po ang ating activities at kaninang umaga po ay nag-inspection nga po tayo sa ating San Juan City Cemetery bilang paghahanda po para sa Undas. Kaya po, medyo ginabi po tayo ngayon, ganun pa man. Nandito po tayo ngayon para sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ngayong gabi. Ngayong Lunes ng gabi. Pasensya na, medyo nawala na ako sa oras. No? Kakatapos lang po actually ang ating local school board meeting just about 10 minutes ago. At ito na po ang ating final activity for the day, ang ating pong Facebook Live kwentuhan. Sige po. So, simula po tayo. At shout out. Meron na ba tayong shout out messages? Okay, good evening, Mayor Francis Zamora from Alan Riego. Yes, good evening also, Alan. Next. Judith, good evening po, Mayor Francis Zamora. Yes, good evening din po sa inyo. Okay, sige. So, kanina nga po nabanggit ko na tayo po ay nag-inspection sa ating San Juan City Cemetery bilang paghahanda po para sa Undas. At ito naman po ay taon-taon natin ginagawa upang siguraduhin na manatiling tahimik at payapa po ang ating Undas 2025. At historically po, no, ang araw ng November 1 ay 28,000 po ang on the average ang dumadalo po sa ating sementeryo at for the entire stretch ng October 25 to November 2, around 40,000 po ang dumadalaw. So starting October 25 up to November 2, 6 a.m. to 12 a.m. po ang pagdalaw sa ating San Juan City Cemetery. At ito nga po ang mga bagay na pinagbabawal po natin. No? Yan, nakasaad po dyan ang pagdadala po ng baril, kutsilyo, ice pick, no? Ang pagpasok po sa sementeryo ng lasing at pagdadala ng alak, ang pagsusugal at pagdala po ng bagay na gumagawa ng ingay, ang of course bawal na bawal po ang droga, ang pagtitinda na walang special mayor's permit, ang pagtapon ng basura kung saan-saan. Tandaan pa natin, meron tayong 5,000 pesos na penalty po para dyan. At ang paggamit ng kuryente na hindi ho pinapahintulutan ng ating engineering department at ang pagpapasok ng mga bisikleta at motorsiklo except for our San Juan Police. Okay? So yan po yung ating paalala sa inyo. At ito po, good news po para sa lahat. Itong buwan po ng Nobyembre ay magsasagawa na po tayo ng ating groundbreaking ceremony para po sa ating makabagong San Juan Crematorium at Columbarium. So this will be a first in the city of San Juan. At good news po, pag ito po ay ating maitayo na, ay libre na po ang cremation para po sa mga San Juanenyong pumapanaw. Libreng cremation po yan at meron pa hong libreng urn na pwede ho nating ihandog sa mga pamilya po ng mga pumanaw. Of course, para po sa mga San Juanenyos po ito. At starting November nga po ay magsisimula na po ang proseso. So magsasagawa tayo ng groundbreaking ceremony at magsisimula na po ang pagtatayo nitong makabagong San Juan Crematorium at Columbarium na alam ko po napakalaki ang may tutulong sa ating mga mamamayan sapagkat sa ngayon po napakalaki ho ng ating nagagastos para po sa ating mga funeral service, ganun din sa cremation. So kung meron na ho tayong sariling pasilidad para dyan, ay malaki na po ang mababawas sa ating pong ginagastos bilang isang lungsod at syempre malaking tulong po sa ating mga pamilyang San Juanenyo na magkakaroon ho ng mahal sa buhay na papanaw na San Juanenyo dahil nga po libre na ang cremation at ang urn. So we will also provide for chapels dito po sa ating facility at mga chapels nito ay itatayo po natin sapagkat alam niyo, nalulungkot ako tuwing may mga binuburol sa kalye o sa mga looban, no, sa ating mga eskinita. No? Dapat talaga merong ayos na lugar kung saan sila pwedeng iburol. So tayo po ay magtatayo na ng ating makabagong San Juan Crematorium at Columbarium at maging libre na po ang cremation, pati po ang ating mga urn. So pagdating syempre dun sa chapels, yun, magkakaroon po tayo ng konting bayad dahil yan po ay
mag-i-incur po ng expenses when it comes to siyempre sa kuryente, sa aircon, sa ilaw, yung maintenance, and everything. No? But when it comes to the actual cremation and the urn, ay libre po ito para sa mga San Juanenyong papanaw. Para naman po sa mga hindi ho taga San Juan, you can also avail of the services of the crematorium, ngunit magkakaroon po tayo ng konting fee. No? Maliit pa rin po ito kumpara sa mga commercial crematoriums, ngunit ito po ay konting tulong din po natin sa ating mga mamamayan, not from San Juan, at we will not be able to spend po kasi for non-San Juaneños sapagkat pondo po ng San Juan ay dapat po sa mga San Juaneño lamang ilaan po ito. So again, if you are not from San Juan and you would want to avail of the cremation services of the City of San Juan, eventually pag may tayo na po ito, ay magkakaroon po tayo ng ganitong service din po para sa inyo. And all of this will be through a local ordinance po at kinausap ko na po ang ating Sangguniang Panlungsod kanina at ito ay ipapasok nila sa isang ordinansa. Okay, so yan po ang good news. Of course, when I say good news, ayaw naman natin merong mga family members natin na papanaw, but again, that is the reality. Every now and then meron po talagang pumapanaw at ito po ay magiging malaking tulong po para po sa kanilang mga pamilya. Next po, nakita naman po natin sa balita na ang Davao Oriental po ay grabe rin ang naging pinsala dulot ng malalakas na pagyanig. No? Na sila po ay tinamaan din po ng lindol at malaki po ang naging epekto sa kanilang lalawigan. Kung kaya't tayo po bilang isang lungsod ay maghahandog po ng 1 million pesos para po sa lalawigan ng Davao Oriental. At ito po ay pinasa na kanina ng ating Sangguniang Panlungsod. At ito po ay tulong ng mga mamayan na, ito po ay tulong ng mga mamamayan po ng lungsod ng San Juan para po sa mga mamamayan po ng Davao Oriental. So ito po ay nakakahalagang 1 million pesos at tayo umaasa na makatulong po ito ng konti sa mga mamamayan po ng Davao Oriental na naapektuhan nga po ng lindol na ito. Okay? So next, ang ating pong emergency go bags. Alam naman natin na ito po ay bagay na parating pinag-uusapan po ngayon sa gitna po ng mga nagiging paglindol po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At gaya po ng aking binanggit, tayo po ay nakapagpamahagi na po ng naunang 12,500 emergency go bags sa ating public school students at tayo po ay kasalukuyan naghahanda na po para sa procurement o pagbibili po no, ng karagdagang mga go bags na ito. So pinaghahandaan na po natin ang pagbili ng karagdagang emergency go bags para po sa ating mga kabahayan. So we are now preparing for this. But I would like to share with you that this will be done in phases dahil po end of the year na at ang ating pong pondo po ay kinakailangan po nating i-conserve for this year. Dahil year-end na nga po ay patapos na ang buwan ng Oktubre. So we have to make use of whatever disaster funds we have left now. And for next year, so combination po yan ng year-end funds natin. Ganun din po yung next year. So this will be done po in 2 phases. So sisimulan na po natin ang phase 1. At ang proseso po nga ay nagsisimula na at phase 2 naman po for next year. So ang emergency go bags po natin, yan, meron siyang mga laman na talagang kakailanganin natin in times of emergencies, whether it's an earthquake or sunog o di kaya ay bagyo, no? Pagbabaha. No? Ito ay makakatulong po sa atin. At puwera ho dyan sa ating emergency go bags, ay meron pang hard hats po na ipapamahagi din po sa ating mga recipients. And we will do this on a per household basis. So again, mahalaga po na sagutin po natin ang ating barangay inhabitant survey which nag-deadline na nga po nung isang araw. So kasalukuyan po natin sinasummarize na ang mga datos dito. Kung hindi ho kayo nakapag-sign up, ay we will have to coordinate with your barangays dahil kami po ay naglabas ng sulat 2 beses. Tayo po ay nag-announce din po sa social media 3 beses.
At tuwing meron po tayong Facebook Live, pinapaalala po ito sa ating mga mamamayan at meron pa po tayong mga tarpaulin sa ating mga barangay. So dapat po by now ay nakasagot na po kayo ng ating Barangay Inhabitant Survey. Just in case hindi ho kayo nakasagot pa, please coordinate with your barangay, pero hindi ho kayo masasama dun sa initial master list because we've already set a deadline for this. So again, hindi naman po kami nagkulang sa pagpapaalala sa inyo, hindi rin po kami nagkulang sa pagsulat po sa inyo at sa pag-announce. Paulit-ulit na po natin itong binanggit at ipinaalam sa ating mga mamamayan. So again, just in case hindi ho kayo umabot sa deadline, please coordinate with your barangays. And I just cannot say kung makakaabot pa kayo dun sa final listing dahil nga po sinasummarize na po siya. So we have to take into consideration po the time that has to be given to summarize all of this data and to finalize the listings po. No? So ito ay bagay na ilang beses na po namin in-announce po sa inyo. Okay? Another important milestone po na naganap last week ay ating pagpirma ng isang use of RACT agreement with MWSS. So sa bisa po ng kasunduang ito ay magagamit po natin ng iba't ibang lupa na pag-aari ng MWSS for 50 years. So specifically po dito po sa Barangay Corazon de Jesus, ang lupa po along our current barangay basketball court. Siyang tatayuan po natin ng additional facilities po for Barangay Corazon de Jesus. Kasama na po dyan ng isang wooden covered basketball court na alam kong napakatagal na po hinihintay ng Barangay Corazon de Jesus. Aralin din po natin kung paano ho kayo magkaroon ng isang park and playground dyan po sa inyong barangay. Dito po sa lupa nga ho ng MWSS. Next, ang Levic Basketball Court po ay ayusin na rin po natin. So kaninang ho sa aming pagpupulong ay binanggit, no, kung magtatayo nga po tayo ng isang wooden covered basketball court po rito, paano yung tawiran o yung walkway. So pinapaaral po natin sa ating mga engineers anong design ang pwedeng gawin dito given the very limited space. No? So medyo maliit pong lugar, limitado po yan. Alam na alam po yan ng mga taga-barangay San Perfecto. But we will make the most out of this space. Kasi nga po, bahagi po ito ng use of RACT agreement o ang kasanduan kung saan ipapagamit nga po sa atin ng MWSS ang lupang yan for 50 years. At next po, ang ating mini park. So talagang all set na po ang pag-rehabilitate natin sa ating mini park. Papagandahin po natin ito, ayusin po natin. At yung kasalukuyang mga lumang building po dito na ano siya, no? Single detached buildings, kumbaga iba-ibang tanggapan na mga lumang-luma na, ito po ay ating gigibain upang magbigay daan sa isang linear building o isang gusali na medyo mahaba po, no? At magiging civic center po natin ito. At lugar po para sa iba't ibang mga activities for our beloved San Juaneños. No? We will also set up a more improved function area kung saan sabi ko nga po, no, pwedeng dito na ako magkasal ng mga pamilyang San Juaneño para pagkatapos po ng pagkakasal ko sa inyo, ay pwedeng dito na ho kayo magsagawa ng inyong reception o yung inyong celebration after the wedding. So ito po ay bagay na sisimulan na rin po natin at we will also convert an area for exercising, di ba? Para makapag-exercise po tayo bilang mga San Juaneño. And part of this really is yung ensuring the health and fitness of each and every San Juaneño family. So yan po ay ating sasagawa na rin po very soon. Okay, so next. Bukas po ay formal lang magbubukas ang LTO San Juan. So ito po ay operational na the past few months pero bukas po ang magiging formal blessing and inauguration. So makakasama po natin ang ating bagong LTO Chief, si ASEC Marcos Lacanilao. Ang dati pong LTO Chief na ngayon po ay Chairman na ng LTFRB, si ASEC and now Chairman Vigor Mendoza. Ang ating Regional Director po ng LTO NCR, si RD Rox Versosa, at ang ating LTO family. So see you all there at 9 a.m. tomorrow dito po sa Agora kung saan po ang ating LTO San Juan
ay located. So ito po ay malaking bagay po para sa atin sapagkat for a very long time, wala po tayong sarili nating LTO. Yung dating LTO San Juan was actually not in San Juan. Malapit po siya sa UERM at hindi na po siya sakop ng lungsod ng San Juan. So ngayon, for the first time, meron tayong isang tunay na one-stop shop na LTO dito po mismo sa lungsod ng San Juan na meron pong iba't ibang serbisyo para sa ating mga motorista, no? Pagdating sa ating mga pangangailangan sa lisensya, pati po sa vehicle emission, no, yung smoke test, no, yung emission testing, ganoon din po sa mga medical requirements at various services na handog po sa atin ng LTO. So see you there tomorrow. At bukas din po sa pakikipagtulungan po ng Caring Carry Foundation at ng Pamahalaan ng Lungsod ng San Juan ay magkakaroon po tayo ng isang payout para po sa mga San Juanenyo breast cancer patients and breast cancer survivors. No? So, categorized po siya into patients, na ibig sabihin active treatment pa ho sila, kasalukuyan ng sasagawa ng chemotherapy, ng radiation at iba't ibang treatment pa. At ang second classification naman po, o ang second category, ay yung survivors na po sila mula sa breast cancer, ngunit every now and then ay nagpapatingin pa rin po at kinakailangan ng diagnostic. So meron po tayong financial assistance po para sa kanila. 10,000 pesos po for active patients. Ibig sabihin yung mga nagki-chemotherapy pa, nagre-radiation pa, at iba't ibang mga treatments. At yung sa mga monitoring na po at regular diagnostics ay 5,000 pesos po ang kanilang matatanggap. At hiwalay po dyan, ay meron pong handog ang Caring Carry Foundation po na mga food bags po para din sa kanila at iba't ibang mga items and apparel po. So ang pondong aking nabanggit, yung 10,000 pesos at 5,000 pesos po ay handog po ng Pamahalaan ng Lungsod ng San Juan at ang ibang mga goodies kumbaga at ibang items po ay handog naman po ng Caring Carry Foundation. Ang foundation po na pinangungunahan po at pinamumunuan ng aking may bahay na si Kerry Zamora na isa pong cancer survivor na in the last 6 years and almost 8 months ay siya po ay nananatiling malakas at malusog pagkatapos ng kanyang diagnosis ng breast cancer po noong February 2019. Okay, sa Wednesday naman po, sa Miyerkules ay magkakaroon po tayo ng trick or treat dito po sa San Juan City Hall para po sa ating mga pamilya ng ating mga kawani ng Pamahalang Lungsod. So yan po ay magsisimula ng 10 a.m. at magkakaroon po ng awarding ceremonies at 11 a.m. So meron din po tayong financial, medical, at burial assistance payout sa Miyerkules din po at yan po ay isasagawa sa ating makabagong San Juan National Government Center. So ang ating Public Assistance Center po ay mag-text na kung sino po ang mapapasama sa payout po sa Miyerkules. At next, Inter-Barangay Olympics, November 9. Ito po ay isang competition na ating inabangan taon-taon kung saan ang ating mga iba't ibang players po from the different barangays ay lalahok po sa ating Barangay Olympics. So Inter-Barangay Olympics, excited na po ako dyan. So alam ko po ang ating mga barangays ay nagbuo na po ng kanilang mga teams. So makita-kita po tayo sa November 9. Excuse me. Next, Mega Job Fair sa Biyernes, October 24. Please, sa lahat po na naghahanap ng trabaho, ito po ang ating pagkakataon. Mag-apply po tayo ng trabaho dito po sa ating Mega Job Fair on October 24, Friday, dito po sa San Juan City Hall. Okay? At tayo po ay nagsagawa rin last week ng oath-taking ceremony po ng mga kagawads ng National Capital Region. Ito po ang Association of Kagawads of NCR. So, yan po, representing San Juan, si Kagawad Eman Aquino ng Barangay Wascrame. Yung iba hong nanunumpa ay mga heads po ng mga Kagawads Associations po ng iba't ibang lungsod po sa National Capital Region at tayo po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat sa atin po sila nanumpa. So tayo po ang nangasiwa ng kanilang panunumpa sa katungkulan and of course, I congratulate all of them
And may you all do well in serving your people. Okay. Last week po, nagsagawa rin po tayo ng social pension payouts from Monday to Friday. At ito naman ay bagay na napag-usapan na po natin dati. Kung sino po ang qualified sa social pension at hindi ho qualified. So sana po ay naging malino na po ito. At kung sakali nga pong meron ho kayong mga hinaing pagdating po sa application ninyo sa social pension, pumunta lamang po kayo sa ating OSCA, yung Office of the Senior Citizens Affairs, headed by James Chowa, dito po sa San Juan City Hall upang kayo po ay makipag-ugnayan sa kanya at tingnan natin kung merong paraan na kayo nga ay mapasama under the guidelines. No? Kasi meron ko kasi mga panuntunan yan sa ilalim po ng DSWD at tayo naman po ay sumusunod lamang po sa kanilang mga panuntunan. Pasensya na. Next po. Ang aking may bahay na si Kerry sa tulong po ng kanyang mga kaibigan mula po sa Everest. Ito po ay isang paaralan. No? Ay sila po ay magsasagawa ng isang medical mission very soon. So I'll also make the appropriate announcements for that. Ngunit yan po, no? Yan ang aming naging pagpupulong po sa tulong po ni Kerry, ang aking may bahay. At si Councilor Franco Tañada yan po ay nakiisa rin po sa pagpupulong sapagkat ang kanyang mahal sa buhay ay kamag-anak po ng isa sa mga magulang po ng Everest na nag-organize po ng medical mission ito. Okay, nagkaroon din po tayo ng isang drafting ng players po for our City Hall Basketball and Volleyball Tournament at ito naman po ay bahagi ng ating mga programang pampalakasan upang mapanatili natin malakas at malusog ang ating mga kawani at ganoon din upang mapalakas po ang samahan ng ating mga lingkod publiko dito po sa lungsod ng San Juan. So, good luck po sa mga teams na lalahok. At ako po ay meron ding sariling team kasama ni Vice Mayor Angelo Kawili, ng mga konsyal at ni Congresswoman Bel Zamora. Okay. Next po, ang aking anak na si Rocco Zamora ay dumalo po sa kaarawan ni Kagawad Noah Calauna ng Barangay West Crame. So, thank you very much, Rocco, for attending on my behalf. At talaga ako'y nagpapasalamat kay Rocco sapagkat sa dami po ng ating mga tungkulin in San Juan and also outside of San Juan, in Metro Manila, and also in other parts of the country ay talagang napakarami hong schedules at activities and events at responsibilities na kailangan nating puntahan at gampanan. Kung kaya't kailangan ko po ang tulong ng aking anak na si Rocco na siyang aking special assistant to the mayor. Na kailangan ko ang kanyang tulong upang siya naman ang makadalo po on my behalf. At tandaan po ninyo, kung ano man po ang inyong pangangailangan, banggitin niyo lang po kay Rocco at ito naman ay bagay na ipapaabot po niya sa akin. So pag nandyan po si Rocco, parang nandyan din rin po ako. Wala po kaming pinagkaiba. Ako ay si Rocco ay ako. So every time you see Rocco, it's as if you are seeing Mayor Francis Zamora. So pag meron kayong kailangan, mga bagay na dapat ilapit po, no? Pakibanggit po kay Rocco kung siya po ay inyong makita sa kanyang pag-ikot sa iba't ibang mga barangay po natin. Next, nagkaroon po tayo ng opening ng ating inter-public schools basketball at volleyball tournament. At ito nga po ay sinagawa natin sa Phil Oil Center. At lahat po ng ating public schools ay mayroong players na lumahok, mga teams. Meron po tayong basketball at volleyball para po sa elementary division, sa junior high school division at senior high school division. At yan po, napakaraming pumunta po sa pagbubukas ng tournament na ito. At excited po ako na mapanood ang ating mga players from our public schools. Tandaan po ninyo, minsan din po ako naging gaya ninyo. Naging isang atleta na nagsumikap, naglaro sa LaSalle Green Hills ng grade school at high school. Eventually, nakapaglaro po sa De La Salle University. Sa UAAP, naging two-time UAAP champion po tayo. At naging team captain pa tayo ng back-to-back UAAP championship teams, no? Ng De La Salle University noong 1998 at 1999. At ang dami ko pong natutunan sa buhay nang ako po ay atleta pa. At ang lahat ng ito ay nadala po natin ngayon sa ating pagiging mayor po ng lungsod ng San Juan. Excuse me. So again, to all the teams, good luck po sa inyo at
asahan niyo po na parati po tayong susuporta sa mga programa para po sa kabataan ng lungsod ng San Juan. Okay, so next, tayo po ay dumalo sa dalawang graduations po ng PUP. Ang una po, ang PUP San Juan Campus Graduation at ang pangalawa po, ang PUP Santa Rosa Campus Graduation. So, 2 graduations ng Polytechnic University of the Philippines last week, ang ating pong dinaluhan. Isa po sa lungsod ng San Juan at isa naman po sa lungsod ng Santa Rosa sa lalawigan po ng Laguna. And to all the graduates of PUP San Juan Campus, congratulations po sa inyo. Kayo po ay tatanggap ng 3,000 pesos at we will just schedule po kung kailan ang inyong magiging payout. Para naman po sa mga nagsipagtapos po sa PUP Santa Rosa, ako po ay bumabati po sa inyo at nagpapasalamat sa inyong pag-imbita po sa akin. Nakasama po natin si Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa, Laguna. Kasamahan po natin si League of Cities of the Philippines. In fact, she is one of our officers ng LCP. So we are very thankful for her very warm welcome. Ganon din po sa lahat ng mga opisyalis ng PUP. Nakasama po natin for 2 graduations, si Vice President Pascualito Gatan, ang head po ng ating campuses, na siya pong Vice President for Campuses. Ganon din po ang ating mga iba't ibang PUP directors na from other campuses din. So, yan po, nakakatuwa ho sapagkat kahit po sa Santa Rosa, Laguna ay marami po tayong mga nakilala na mga nagsipagtapos. In fact, marami sa kanila ay sinasabi nga po na either minsan silang tumira sa San Juan o meron silang kapamilya po sa San Juan o minsan ho silang nagtrabaho sa San Juan. So, even if we were in Santa Rosa, Laguna po, napakainit po ng kanilang pagtanggap. So, congratulations once again, PUP San Juan and PUP Santa Rosa. So, hello sa mga taga-Laguna. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap at napakarami nagpa-picture kahit na tayo po ay nasa Laguna. So, thank you for the very, very warm welcome. So, very soon, ipopost ko po dito sa ating Facebook, Instagram at TikTok ang ating naging speech o pagbati sa dalawang graduations po na ito. Okay, so I will post here very soon. And kagabi nga po, no, tayo po ay dumalo sa Phase 4 inauguration. No? So tayo po ay dumalo sa inauguration ng Phase 4 ng Pasig Bigyang Buhay Muli. Ito po ay isang programa po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang may bahay na si First Lady Luis Araneta Marcos kung saan ay binubuhay muli ang Ilog Pasig. So napakaganda po ng kanilang ginagawang pagsasaayos po ng ating Pasig River Esplanade. At ito nga po ang inulunsad kahapon ang Phase 4 ng expansion at rehabilitation po nito. So yan po, kasama natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si First Lady Luis Araneta Marcos. At ang ating mga kapwa-lingkod publiko po mula po sa mga pamalang lokal at nasyonal. Yan po, si Speaker Boji D, of course, Speaker of the House. Yan, si Secretary Sani Angara ng DepEd at ang kanyang may bahay na si Tutsi. Yan po, si Congresswoman Ann Matibag at former Secretary, of course, si Melvin Matibag at si Senator Mark Villar. Dito po. Yan po, si Congressman Duke Frasco ng Cebu at si Secretary Cristina Garcia Frasco po ng Department of Tourism. Yan po, si Secretary Benny Laguesma ng DOLE, si Secretary Ping Aliling po ng DSUD, yan, ang Department of Human Settlements and Urban Development na siya pong tumutulong po sa atin upang may tayo ang ating pambansang pabahay para sa Pilipino program building dito po sa Barangay Batis. Yan po, so yan po ang naging pagdalaw natin kahapon. Yan po si Secretary Roque po ng DTI, si Undersecretary Mitch Cuna po ng DNR, si Ginoong Buboy Virata po. No? Kasama rin po natin. Okay, so next please. Ating MMDA Chairman Don Artes, kasama rin po natin kahapon. So yan, si Yorme
Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Ang lugar nito po ay nasa Maynila. So si Yorme po ang host kahapon. Siya po ang host mayor sa host city na Manila. Okay? So yan, napakarami yung ginagawa ni Mayor Francis talaga. So again, pagbati po sa Barangay Corazon de Jesus sa inyo pong founding anniversary kahapon. Pasensya po, hindi na po ako nakapunta sapagkat tayo nga po ay nandun sa event po ni Pangulong Marcos sa Pasig River. At kahapon din po ay naglaban ang Lasal at ang UP at hindi ko nga ho siya napanood dahil ako po ay nandun sa ating Pasig River event kasama natin mahal na Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos. So, nanalo po ang Lasal laban sa UP, bagamat dalawang players po natin ang out for the season, si Mason Amos at si Kian Baklaan. So sa lahat po ng taga-suporta ng De La Salle Green Archers, mga kapwa ko, Lasalians, at sa lahat po ng Animo supporters, congratulations po sa atin at ito ang ating Animo spirit na bagamat injured po ang dalawang key players po natin ay pinakita pa rin natin ating puso sa labang ito at tayo po ay nagwagi laban sa UP Fighting Maroons. So minsan din po akong nag-aral sa UP, 1.5 years po ako ay nag-aral ng ako ay nagtapos sa UP ng ating Masters in Public Administration sa NCPAG. Ito po ang National College of Public Administration and Governance dito po sa UP Diliman. So part of me, of course, a big part of me ay green-blooded and a part of me is maroon-blooded sapagkat tayo po ay nag-aral sa dalawang universidad na ito. Okay? So, special shout-out from the Kwentuhan Highlight Reel. Sige po. Ito ay isang comment po ni Carms Dizon. No? Babasahin ko lang po siya because it's very interesting. No? So, allow me to read it. Dati, ayaw na ayaw namin sa bago kasi nakakalapit kami sa mga nauna. Loyalty, kumbaga. Pero nung makita namin na madami nagbago, we learned to accept changes. At yung mga pagbabago na yon, napakadaming natulungan. Even kami nung pandemic, napakadaming natulong ni Mayor sa pamilya namin. Ang pinakamaganda, hindi lang sa amin kundi sa lahat. Pangkalahatan yung tulong. Ngayon lang po ako magko-comment pero gusto ko lang magpasalamat Mayor sa mga natulong mo sa amin lalo na nung nabubuhay pa ang nanay ko at kuya ko. Daming help galing sa inyo. Salamat, Mayor. Ako, Carms, I'm very thankful for your message. Very heartwarming po. No? At alam mo, Carms, ang kwento mo ay maraming katulad. No? Anong ibig ko sabihin? Base po sa iyong mensahe, base sa inyong komento, ay kayo po ay taga-suporta ng dating administrasyon at ayaw ninyo ng pagbabago kasi nasanay na po kayo sa dating administrasyon kung saan nakakalapit po kayo. Ngunit nakita niyo po ang pagbabagong ating isinagawa dito po sa lungsod ng San Juan at nakita niyo po na ang pagbabagong ito ay nakatulong sa napakaraming pamilyang San Juanenyo. Kung kaya't ako ay nagpapasalamat sa inyong mensahe at nais kong sabihin sa inyo na ang inyong pamahalang lungsod po walang pinipili sa tinutulungan. Nakita naman po natin ng panahon ng pandemya, lahat po ay tinutulungan natin. Pag meron po tayong pamaskong handog, ang lahat ng kabahayan, hinahandugan po natin ng pamaskong handog, wala po tayong pinipili dyan. Pag meron pong lumalapit sa atin dito po sa San Juan City Hall para sa anumang pangangailangan, paggagamot, financial assistance, pagpapalibing, anumang klaseng tulong, wala po tayong pinipili. Lahat tinutulungan po natin. Kung kaya't ang iyong mga bagay na binabanggit ay totoo naman po na tayo po talaga ay tumutulong sa ating mga minamahal na San Juanenyo at nakita niyo naman po, naalala niyo about 3 weeks ago, tayo po ay dinalaw po rito ng isang Pink Lady. Kilala niyo naman po ang mga Pink Ladies, mga taga-suporta po ng ating dating Mayor Gia Gomez. At alam niyo naman po na kung kayo ay Pink Ladies o taga-suporta man ng ating dating Mayor, tinutulungan ko po kayo. Minamahal ko po kayo, niyayakap ko po kayo. At alam niyo po yan,
dahil kayo po ay mga San Juanenyo, pare-parehas po tayong may dugong San Juanenyo at kayo po ay aking tutulungan. Wala po akong pinipili sa mga taong tinutulungan po natin. At bagamat tayo po may mga pinagdaanan dati politically, para sa akin naman po ay tapos na po yan sapagkat kayo naman po ay nagbibigay ng tiwala at suporta sa inyong lingkod bilang inyong mayor at para sa akin wala hong anumang politika pagdating po sa mga dapat tulungan. Basta po kayo nangangailangan, basta po kayo ay San Juanenyo, lumapit lang po kayo at makakaasa po kayo sa aming pagmamahal, pagsuporta at pagtulong po sa inyo. So muli, Carms, maraming salamat. At sa lahat po ng mga katulad mo, Carms, no, kung meron pong nanonood at pakikinig po ngayon, tandaan po ninyo, kung naman ang inyong pangangailangan, lumapit lang po kayo, magsabi lang po kayo, we will help you. Okay? Sige po. So, shout-outs. Meron po bang mga shout-outs? Michael Angelo Lobrin, the third. Hi, Mayor. It was nice seeing you here. You are one of the inspiring mayors and public servants we have in the country. Praying for more years of good governance. Thank you for your selfless service. Thank you, Michael Angelo Lobrin III. Okay, so maraming salamat po sa iyong komento. Grace Refe, good evening, Mayor Francis Zamora. Magandang gabi po. Yan naman, you look fresh pa din. Fresh talaga. Kahit maghapon na sa City Hall, you look mabango pa din. Alam niyo, isipin niyo, nagsimula po ako ng aking araw sa ating flag raising ceremony at pagkatapos yan, tumuloy tayo sa ating executive legislative breakfast meeting. Pagkatapos po tayo nag-inspeksyon sa San Juan City Cemetery. Tapos sunod-sunod po na pagpupulong maghapon at kakatapos lang ng ating local school board meeting. At ngayon nga po ay nagsasagawa tayo ng ating Facebook Live. Pagkatapos ito, meron pa po isang pagpupulong pa. At yan po ay normal sa aking araw. No? Ganito po ang typical day po ni Mayor Francis Zamora. At hindi po ako napapagod sa totoo lang kasi nag-enjoy po ako sa aking ginagawa. Okay, next shout out. Kiara Lozada. Hi Mayor, maraming salamat po sa pag-go-bag mo. Una ka talaga sa lahat. Maraming salamat din at alam niyo naman po, tayo po no, ay parating nag-iisip ng paraan na makatulong po sa ating mga mamamayan at lalong-lalo na ngayon na sunod-sunod po naging paglindol sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ay patuloy po tayong mamamahagi po ng go bags. Gaya ng ating naisagawa na for 12,500 San Juanenyo Public School students. No? Just last March actually, no? Itong 2025. Next please. Ron Bintulan, Mayor Francis Zamora, malaking tulong po ang free cremation at burial services para sa bawat San Juanenyos. Yes, alam nyo talagang malaking tulong po yan no? Dahil alam naman natin no, ang hirap na namatayan ka na nga tapos poproblemahin mo pa yung gastos, yung pagpapakremate. No? So, napakaraming gastos ang kaakibat po pag tayo namamatayan. So, alam ko naman po ay ito ay isang bagay na makakatulong po sa ating mga minamahal na San Juanenyos. So, abangan niyo po yan. At mag-groundbreaking na po tayo nitong buwan ng Nobyembre. Okay, any more shout-outs? Glenda Angeles, bless you po sir and thanks for everything. PUP San Juan Faculty, nako, alam nyo na yan, di ba? PUP San Juan Faculty, nag-usap na tayo. Okay, so, yes, alam nyo na yan. Next, please. Maria Pamela Bagayan, sa totoo lang, ikaw lang yung mayor na nakakausap, nakakasama sa picture taking at lagi po kayo nakasmile sa amin. Sobrang napakabait mo po, Mayor Francis Zamora. Eh, syempre naman, alam niyo naman po, no, ang inyong lingkod mula nung ako po'y konsehal, hanggat naging vice mayor, hanggang ngayon, mayor, alam niyo naman, hindi po ako nagbago. Kung ano pong aking ugali, pakikitungo sa inyong lahat, mula nung ako'y nagsisimula, hanggang ngayon, parehong-pareho pa rin po. Hindi po tayo nagbabago. At sa lahat po ng gusto magpa-picture, pa-picture lang po kayo. Gusto nyo yakapin nyo po ako. Gusto nyo po akong halikan, basta beso-beso lang. Pero alam nyo naman, no, ang aking may bahay naman po ay nakikita niya, si Kerry, no, kitang-kita naman niya na ako po tuwing meron hong mga nakakasama, no, mga nagpapapicture, mga yumayakap,
mga gustong magbeso-beso, naintindihan po ng aking asawa yan sapagkat nakita naman niya na marami nagmamahal kay Mayor Francis Zamora. At ang pagmamahal naman po yan ay sinusuklian ko rin po ng pagmamahal din po sa inyo. So, huwag kayong mag-alala, si Kerry naman po ay hindi naman selosa, di ba? Sapagkat naintindihan naman po niya na maraming nagmamahal kay Mayor Francis Zamora. And if there's something that I can really say, alam naman po ng aking may bahay, nasa lang po ang aking pinakamamahal sa buhay. Kaya kung gusto niyo pong mag-picture, gusto niyo yumakap, gusto niyo pong humalik, basta beso-beso lang, wala namang problema yan. Okay? At again, I'm very thankful because alam niyo, mas masarap yung pakiramdam na may nagpapapicture, may yumayakap, may bumibeso, kaysa yung walang nagpapapicture, walang yumayakap, walang bumibeso. Diba? That means we are doing something good. Kung meron pong mga nagpapapicture, meron gustong yumakap, o meron gustong bumeso, ibig sabihin ay meron tayong ginagawang mabuti. Di po ba? So, thank you very much also for all the love and support that you have given your Mayor Francis Zamora all throughout the years. Okay, next po. Sheila Divina Gracia or Sheila Divina Gracia. Mayor, paano po maging member ng breast cancer group ni Ma'am Kerry? Okay, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating City Health Department kay Dr. Mitzi Tanchoco. Please coordinate with her. So, alam niyo naman po, si Kerry ay isang breast cancer survivor at naintindihan po namin na pinagdadaanan nating breast cancer patients. So, please coordinate with Dr. Mitzi Tanchoco of our City Health Office or City Health Department at papaliwanag po niya sa inyo kung anong dapat gawin. Okay? Next po, please. Danica Fiesta. Hi, Mayor. Galing po ako kanina sa munisipyo. Ano po ba ang requirements para makapag-request ng cake? Sulat lang po kayo ng letter request at padala nyo lang po dito sa aking opisina. Gemaline Esguera, God bless you, Mayor Francis Zamora and your team. Thank you for being our mayor in San Juan. Great job. We love you po. Thank you also for the trust and confidence. At alam niyo naman po na ang inyong mayor ay talagang tutok po sa ating lungsod. Naglalaan talaga ng oras at atensyon sa pangangailangan ng ating mga minamahal San Juanenyo. Your mayor is always here for you, for each and every San Juanenyo. Kahit na marami ho tayong tungkulin outside of San Juan, ay kinakaya po nating gampanan lahat yan, sabay-sabay. Mayor ng Luzon ng San Juan, Presidente po ng Metro Manila Council, National President ng League of Cities of the Philippines, kayang-kaya po natin sabay-sabay yan sapagkat this is my passion. Hindi po tayo napapagod dahil enjoy po ako sa aking ginagawa. Kaya kahit sabay-sabay po ang tatlong malaking responsibilidad nito, ay kayang-kaya po natin gampanan ang tatlong mahalagang tungkulin na ito. Muli sa inyong lahat, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod po nating Facebook Live. I would just like to announce po that on Wednesday, I will be flying to Dubai sa United Arab Emirates para po sa isa pong World Cities Forum kasama po ng ating kapwa Metro Manila Mayors at ang MMDA Chairman natin na si Don Artes. We will be going to Dubai and Abu Dhabi. Ito po ay bahagi ng isang World Cities and Asian Cities Forum at ganoon din po Mayors Forum at ito po ay isang institutional visit po sa Dubai at sa Abu Dhabi kung saan aralin po natin ang kanilang best practices at alam niyo naman po very advanced na po ang dalawang bansa na aking nabanggit at marami po tayong matututunan po sa kanila. Ganoon din po ang ating World Cities at Asian Cities Forum at Summit. So mahalaga po ito sapagkat tayo po'y makakapag-network sa iba't ibang mga mayors from all over the country. So from all over the world, I'm sorry. So ito po isang pagkakataon upang tayo po'y makapag-network sa iba't ibang mga mayors from all over the world dahil ito po isang napakalaking pagtitipon ng mga mayors mula po sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. So, I will be in Dubai. I will be flying out on Wednesday. So, wala po muna ako dito sa lungsod ng San Juan. Ganun pa man, nakamonitor lang naman po ako sa mga dapat asikasuhin dito po sa ating lungsod. So, muli,
Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod po nating Facebook Live. Maraming salamat. Mabuhay po ang bawat pamilyang San Juanico.